Umiinit na ang mundo, hindi ito haka-haka, ramdam ang init kahit gabi. Baha ang mga kalye sa ulan. Usok mula sa apoy umaabot ibang bansa. Hindi na mapipigilan ang ilang pagbabago. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Ang mga kilos natin ngayon ang magpapasya kung gaano lalala. Pwede pa tayong magbawas ng pinsala. Protektahan ang natitira, gawing mas ligtas ang kinabukasan. Bawat taon, may bagong tala ng temperatura. Lalong umiinit ang tag-araw, hindi na nagdadala ng lamig ang mga gabi. Umiinit din ang karagatan ng higit kailanman. Kung saan dating may gubat, ngayon ay abo na lamang. Sa mga lugar na dating may taglamig, ngayon ay umuulan na. Nagiging karaniwan na ang mga kalamidad. Ang dati ay bihirang anomalya, ngayon ay nangyayari halos kada panahon. At hindi na ito sa kung saan lang. Dito ito sa atin, ngayon mismo. Tayo ang nagpainit nito, nagsusunog tayo ng gasolina, nagpuputol ng gubat, nagpaparumi ng hangin. Lahat ng ito ay nag-iipon ng init sa atmosfera. Mas maraming init ang natatanggap ng planeta kaysa sa nailalabas nito. Bagaman may mga partikulong nagpapalamig, hindi ito sapat. Pinabilis natin ang proseso na hindi natitigil ng kusa. Para bumalik ang balanse, kailangan nating bawasan ang pinsala at mas tulungan ang kalikasan. Nagkasundo ang mga siyentipiko sa mundo, huwag payag ang uminit ang Earth ng higit 1.5 degree. Hindi ito para sa ginhawa, para ito sa ating kaligtasan. Ang bawat dagdag na ika-10 degree ay nagpapalala ng baha, tagtuyot, at kakulangan sa pagkain. Upang manatiling ligtas, kailangan nating baguhin agad ang pagkuha ng enerhiya. Baguhin din ang pagtatayo ng mga lungsod at ang ating pamumuhay. Mahirap ito, pero posible. Sa ngayon, posible pa. May mga bagay na di na kayang ibalik. Kapag labis ang yelong natunaw, di na bababa ang tubig. Kung masira ang agos sa dagat, magbabago ang klima sa buong kontinente. Di natin alam ang hangganan, pero papalapit na ito. Kapag nagsimula na, magpapatuloy ito ng daang siglo. Kahit ayusin pa natin. Kaya kailangan nating kumilos ng maaga. Umiinit na ang lahat ng dako. Kasama ng init, mas maraming singaw, matinding ulan, at madalas na baha. Bigla itong natutuyo, at nagsisimula ang sunog. Nahihirapan ang tao huminga, namamatay ang hayop, at nasusunog ang ani. Lahat ito ay nangyayari sa iisang lugar, minsan baha, minsan apoy. Kailangang maghanda ang mga lungsod sa lahat ng sabay. Ibig sabihin, paubos na ang ating oras at padami ang ating gawain. Ang mga glacier sa bundok ay lumiliit taon-taon. Sa simula, dumarami ang tubig sa ilog, ngunit kalaunan, naglalaho ito. Ang yelo sa dagat sa Arctic ay natutunaw din, at mabilis pa. Kung mas kaunti ang yelo, mas maraming init ang sinisipsip ng karagatan, at bumibilis ang proseso. Sa ilang lugar, kitang-kita na ito, ang mga glacier noong bata pa ay nawawala sa mapa. Tumataas ang dagat, umiinit ang tubig at natutunaw ang yelo. Unti-unting tumataas ang level nito. Nilalamon ng mga baybayin. Pumapasok ang alat na tubig sa mga bahay. Maraming pamayanan ang kailangang lumipat. Sa ibang lugar, nagtatayo ng dam. Sa iba, umaalis na lang. Hindi ito nangyayari sa isang araw. Ngunit bawat taon, nagbabago ang mapa ng baybayin. Lahat ng itinatayo natin malapit sa dagat ay dapat isinasaalang-alang ito. Ang mga karagatan ay parang malaking baterya na sumisipsip ng sobrang init. Nag-iinit sila, nagbabago ang daloy ng tubig, at nawawala ng oxygen. Nawawala ang isda, namamatay ang mga corallay, at bumabagsak ang buong ekosistema. Sa mga bansang nasa baybayin, hindi lang ito usaping kalikasan kundi pagkain at trabaho. Nararamdaman din ito ng mga malayo sa dalampasigan dahil ang mga karagatan ang nagkokontrol sa lagay ng panahon sa buong planeta. Kapag nagbabago ang klima, ang pinakapangunahing bagay ang nagdurusa. Nasusunog ang ani o tinatangay ng ulan. Ang tubig ay nawawala tapos dumarating bilang baha. Mas madalas magkasakit ang tao sa init, hangin, at stress. Nagmamahal ang pagkain at mas mabilis kumalat ang sakit. Ang lahat ng ito ay hindi na hinaharap, kundi totoo na sa maraming bansa. At habang tumatagal tayo, mas mahihirapan ang lahat. Sa bawat dagdag na init, mas kumakalat ang lamok at garapata. Narating nila ang mga dating malamig na lugar. Ang mga sakit na dati ay nasa tropiko lang ay makikita na rin sa Europa.
Nagpapalala ang init ng alerhiya. Nakakasama ang alikabok at usok sa baga. Kalusugan ay madalas nakasalalay hindi lang sa gamot kundi pati na rin sa klima. Kung hindi tayo maghahanda, magiging normal ang paglaganap ng sakit. Malaking pera rin ang usapin sa klima. Nagmamahal ang seguro, nawawala ang ani, tigil ang mga pabrika, ngunit may bagong patakaran din. Tungkol ito sa pagtatayo, pagbili, at multa. Namumuhunan ng bansa sa malinis na enerhiya at pananggalang baha. Ang mabilis umangkop ay mananalo. Ang huli ay mas malaki ang talo. Maraming bansa ang unti-unting lumalayo na sa langis at uling. Tren, wind turbine, solar panel nagiging mas mura at abot kaya ito. Nag-charge sa saksakan ang mga kotse, hindi na sumusunog ng gasolina. Mahirap lumipat sa malinis na enerhiya ng lubusan. Pero posible ito, mas maaga nating simulan, mas madaling malutas ang epekto. Hindi na rin tayo aasa sa pagtaas ng presyo. Ang mga lungsod ang unang tinatamaan. Ngunit dito mabilis mababago ang sitwasyon. Nagtanim ng mas maraming puno. Pinturahan ang bubong ng matingkad na kulay. Gumawa ng mga parke na sumasalo ng tubig. Ginagawang maangin ang lugar. Patatagin ang tirahan. Ang adaptasyon ay hindi malayo. Ginagawa na ito ngayon. Mas maagang magsimula. Mas kaunting problema sa hinaharap. Hindi laging nakakaangkop ang halaman at hayop. May naglalaho, may tuluyang nawawala. Lalo nang nahihirapan ng coral, gubat, at lahat ng umaasa sa matatag na temperatura. At kasama ng kalikasan, nahihirapan din ang tao. Kakaunti ang bubuyog, bumababa ang ani, humihina ang lupa, kumakaunti ang isda. Ang kalikasan ay hindi lang ganda. Ito ang nagbibigay buhay at nagpoprotekta sa atin. Kailangan din niya ng proteksyon ngayon. May ideya kung paano palamigin ang planeta ng artipisyal. Pwedeng isalamin ang araw o alisin ang labis na carbon dioxide. May sinusubukan na, ang iba ay nasa papel pa lang. Malayo pa sa tunay na gamit ang teknolohiyang ito. Posible ring may di inaasahang masamang epekto. Hindi nito papalitan ng simple, dapat bawasan ang pinsala, huwag umasa sa mahiwagang pindutan. Matapos ang baha, tagtuyot, at sunog, mas marami na ang umaalis sa kanilang tahanan. Ang ilan ay pansamantala, ang iba ay permanente. Kadalasan, nangyayari ito sa loob ng bansa. Ngunit sa hinaharap, posibleng magkaroon din ng paglipat sa ibang bansa. Bihira ang klima ang nag-iisang dahilan. Ngunit ito ang nagiging huling patak. Kung hindi maghahanda, magiging masakit ang paglipat. Ito ay para sa mga umaalis at sa mga tumatanggap. May pag-asa, hindi sa kwento, kundi sa tunay na gawa. Bawasan ang emisyon, ibalik ang kalikasan, gawing mas matalino ang syudad, tulungan ang magsasaka, gamitin ang teknolohiya, at magtulungan. Lahat ito ay posible. Bawat hakbang ay mahalaga. Bawat puno, bawat tonang naisalba ay ambag sa kung ano pa ang pwedeng iligtas. Gaano man kahirap, hindi pa huli. Kung interesante, mag-subscribe para hindi ka makaligtan ng bagong episode. Sa amin, maikli at direkta lang.